Hi, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Virgo. This is for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sa inyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, we have a link for this. Para mapanood nyo po. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo po magpa-schedule ng private readings or spellworks or mag-donate using GCash Maya, details are at the bottom of the description below or yung thanks button. Sensya na. So, ay pakaramdam ko, kaya humihingal ako. Ayan, sinasamahan ako ni CB. So, Virgo, kamusta ka ba? So, we have here is the card of the world. Eto na siya. When you feel things are doing fine, kapag para feeling mo ang ganda ng mga nangyayari, wait lang, sabi ng universe, kung gusto mo siya ipagpatuloy, magkaroon ka ng tinatawag ng attitude of gratitude. Kasi, the more you give things, the more ka nagpapasalamat, the more nadadagdagan yung energy na iikot para masustain yung good things na nangyayari sa'yo. So, andun yung point na pansin mo, di ba, ang bata, pag tumulong sila and then nakatanggap sila ng maayos at heartfelt na pasasalamat, gusto pa nilang gumawa ulit at tumulong. So, ganun din yung nangyayaring cycle sa'yo. So, things are going better para sa'yo. Always give thanks. Kaya nga, di ba, give thanks without ceasing, sabi ni Apostle Paul. Huwag kang titigil sa pasasalamat. And that's the attitude of gratitude. Kasi, it will keep everything flowing para sa'yo. Now, ang crossing mo is the 7 of Fire. Minsan kasi, take this as a warning, ha? Minsan kasi sa sobrang saya natin sa mga nangyayari, nawalan tayo ng focus na parang we tend to do things na unintentionally or hindi natin sinasadya na hindi na pala maganda. Parang may nasasabi tayo sa kapwa natin na nakakasakit pala kasi sobrang saya natin na nawawala yung proper judgment natin. So, pinapala sa ni 7 of Fire, medyo ando na be conscious pa din sa mga bibitaw mong salita, sa mga bagay na sasabihin mo, sa actions mo. Kasi, at the end, makakakos yun ng negative energy kung magiging magmamadali ka masyado for that one. Or andun yung point na hindi mo napapansin. So, control is also important, ha? Now, your desire card, 8 of Fire. So, saan nyo gustong pumunta? Ayan. So for the vacation, well, tama naman na kailangan mo din bigyan yung sarili mo ng time out. Bigyan mo yung sarili mo ng moment na makahinga. Bigyan mo yung sarili mo ng moment na ma-enjoy. Kasi, diba, ang pangit naman na parang, meron na ako, okay na ako mag-enjoy, pero we don't have the energy to do that. Medyo nakakalungkot pag ganon. So, the cards are saying na as early as now, yung mga plans nyo, go for it. Bigyan nyo ng break yung sarili nyo kasi you deserve it din naman. Andoon na huwag nyo namang hahayaan na matapos naman yung mga bagay-bagay na hindi nyo rin na-enjoy yung mga pinaghirapan nyo. True, meron ka mga pinaglalaanan, pero wala namang masama na for this moment, pagbigyan mo yung sarili mo. Now, yung foundation mo is the 8 of Air. Okay. One thing na ina-advise sa'yo ng cards dito is kailangan palawigin mo or palalimin mo yung kaalaman mo tungkol sa pag-handle ng pera. O yung tinatawag natin financial education. Kasi andun yung point na you're working, yes, kasi may mga, alam naman, buwan-buwan dumadaan si Judith sa atin at may mga kailangan din tayong mga paghandaan, pero kailangan na din, andoon na, you need to invest para sa kinabukasan mo. Invest para sa future mo. Invest sa security mo din. Hindi tayo parang, huwag ka mag-focus sa
tinatawag natin temporary security. Andoon na mag-focus tayo on how to build that long-term security. Kasi may mga sa inyo yung mga pangarap nyo na before na sa mga basic na pangarap ng bawat isa, sariling bahay, lupa, pagkakakitaan para hindi na mapagod, hindi na kailangan mag-work o negosyo. So, those dreams, yung mga pangarap na yon, kailangan nun ng finances. And best way to do that is to start investing as early as now. Okay? So, financial education tayo ha. Kasi in the past, meron tayong, hinihingal ako, 9 of fire, para ako may hika ulit. Oo, dati meron akong asthma when I was a kid. So, ganito yung hingal ko nun. So, ayan, 9 of fire. So, pinapala to ng card dito in your past kasi na, well, tama naman na ang nakaraan natin, hindi yan na magdidikta kung sino tayo ngayon. Hindi yan na magdidikta kung ano tayo o anong gagawin natin. It is actually a place of improvement. Oo, nagkakamali. Sino bang hindi nagkamali? Sino bang hindi nadapa or natisod sa buhay, di ba? Lahat naman tayo. Pero, ang pinagkaiba ng mga tao is yung iba, nagpakalugmok na doon. Yung iba, masyado nang pinako yung sarili sa nakaraan na gano'n na sila. Pero may mga iba, na yun yung challenge ng universe, maging gano'n ka, is ginagamit yon para matuto sila. Kaya meron nagsabi, hindi issue yung kung ilang beses kang bumagsak. Ang issue nga titingnan ng mga tao, ang importante is ilang beses ka bang bumangon sa pagkakabagsak mo. Ilang beses ka natuto. At paano mo ginamit yung tutunan mong yon para hindi na maulit at may angat yung sarili mo. Now, sa future na ikaw, meron tayong 9 of air. Pag medyo may matigas pa yung ulo mo at some point, kasi parang ipipilit mo pa rin yung gusto mo na, hindi, okay na ako, sanay na ako sa ganito, ito na yung nakagisnan ko. Pero may mga iba sa inyo magsisimula ng mag-question na, ano ba ito ituloy? O pwede ko namang baguhin eh. Yung kumbaga yung naalala ko yung kanta ni Michelle Branch yata yun, sabi niya, yung title ng song, There's Gotta Be More to Life. Baka meron pa para sa buhay na to. Baka meron pa na hindi ko alam. Baka pwede ka umurong. Ayan. Baka meron pa na pwede ko pa matanggap. So, ganito yung, iba sa inyo magsisimula magkaroon ng mindset, habang yung iba magiging susunod na rin doon eventually. So, kung nakaka-resonate ka sa reading natin, don't forget to subscribe, like, and share para mapanood mo yung mga future videos pa natin. Pero ngayon, tuloy natin yung readings mo. So, yung physical environment mo, meron tayong 10 of waters. Alam mo yung tipong lahat na lang nasa paligid is problems. Well, normal naman. Kailan ba naubos ang problema? Yan nga yung nagbibigay kulay sa buhay natin eh. Pero, the card is advising na bakit kailangan mag-focus doon lagi sa negative or sa dilim kung meron naman laging liwanag, malit man yan, i-celebrate mo. Andoon na pinapala sa'yo ng card na to, na in your physical world, or na physical environment mo, celebrate the little things. Be thankful. So, sa malilit na bagay. In every blessing, bawat hininga natin, it's actually a blessing. Dapat patuloy natin pinagpapasalamat. Now, in your emotional environment, we have here is the Queen of Wands, a Queen of Earth. So, the card is advising na mag-invest ka in terms of building new memories. Kasi, after yung a long day ng trabaho mo or ginagawa mo, natutuwa kasi na mapangiti ka na, wow, may accomplishments ako. Wow, may magandang nangyari. Or wow, there's something new na na-achieve ko. That's a very good thing na ginagawa mo. Na parang, parang ako, minsan pagkas ko, mga ginagawa ko, minsan upo lang ako, tapos sinuman ko ng kape or tsaa, tapos tingnan ko lang mga ginawa ko na, wow, natapos ko siya. So, andoon na simple celebration, kailangan din.
Kasi parang thinking, magpapasalamat ka sa sarili mo na job well. Parang kinakongratulate mo yung sarili mo na job well done. Okay, so yung hopes and fears mo, meron tayong page of earth. So, may mga iba sa inyo nag-hope na baka may way pa para medyo mag-expand yung sa finances ko. May paraan pa para palawigin ko yung mga bagay-bagay sa finances ko. So, andito sinasabi ng cards na, wait lang ha, sabi niya, medyo hindi pa nga tayo nakakapag-build ng financial education natin. Kasi importante siya, kasi yun yung gagamitin ng universe para ma-finance yung mga ibang expansion na balak mo or even a possible yung travels na inaay mo. Kasi in the future, meron tayong 5 of water. So, et yung pinapala ng card sa'yo na once na parang thinking ka or parang idea ka na parang gawin ko kaya to or start ko kaya to. Alam mo, focus on it. Hawakan mo agad yung idea na yun. Then palawigin mo. Kasi yung idea na yun galing yun sa universe and it is a way of the universe helping you to gain more of your finances. Habang sinasabay mo yung technical side na inapalalim mo yung kaalaman mo kung paano mo papaikutin at hahawakan ng pera mo. Kasi there's more to come pa in terms of your finances. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. And the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula pa dito sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.